Malacanang ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng matuwid na pamamahala sa bansa. Ayon kay President Edwin Lacerda, mangyayari ito kapag nahalal ang kandidatong inendorso ni Pangulong Aquino. Di ng kalihim, politika ng pag-asa ang hatid ni Pangulong Aquino sa bansa. May ulat si Rocky Ignacio mula sa Malacanang, live. Maraming salamat, Cathy. Henerasyon ng pagbabago at hindi desperadong pamumulitika ang alok ng administrasyon sa publiko para sa susunod na halalan. Itinuring ng Malacanang na re-eleksyon ng daang matuwid ang sinusulong ni Pangulong Aquino. We're laying down the transformation of governance. We're putting out here good governance. And it's up to the people every 6 years to choose. And this 2016 is the first referendum, the first re-election on Daang Matuwid. The candidate here is Daang Matuwid. Kung gusto niyo ipagpapatuloy ang Daang Matuwid, then the choice is for you to follow. Do you want Daang Matuwid to continue? Then you elect the person that the President has endorsed because there is an assurance. Sinabi ito ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda sa pahayag umano ng kampo ni Vice President Jojo Marbinay na hindi umano bukas ang Pangulo sa mga suhestyon sa pambansang usapin. Sa kalihim, determinado si Pangulo Aquino sa tinatawag na Generation of Change at hindi sa usapin ng eleksyon lamang. Nagsalita si Lacerda sa umiinit na sagutan sa pagitan ng kampo ng Vice Presidente sa harap na rin na inilatag na Chona o True Sona na kumontra sa huli at final Sona ni Pangulong Aquino. His Chona was Charot, number one. Number two, this is we recognize all the problems that he mentioned. Hey, but look, we're addressing all of them. We're addressing all the concerns of, you talk about MRT, we're going to do that. It's a technical issue. It's an engineering issue. We're going to fix that. The coaches are coming this August, and by January, you'll see changes, improvements. We're doing a number of things. Gate pa ng palasyo, politika ng pag-asa ang hatid ng Pangulo at hindi desperadong pamumulitika. Ang liderato mo, hindi corrupt, hindi magnanakaw ang liderato mo, hindi sinungaling ang liderato mo. Yung mga qualities na ayaw mo makita at hindi politics of despair ang kinakampanya ng ibang tao. Saan ka papanig? Doon sa politics of despair or sa politics of hope of good governance? I think yun yung framing. Again, this is not about Secretary Marrojas. This is about the re-election of Daang Matuwid. Kinontra rin ng palasyong report na pinayuhan umano ng Vice Presidente ang Pangulo na huwag umano tularan ang rehimeng Marcos. President Aquino has remained firm and he has remained committed to the ideals of democracy, to the ideals of the 1987 Constitution. Samantala, hindi na issue ngayon na umano'y balay Samar faction sa Malacanang ngayong papalapit na ang 2016 presidential elections. Matatandaan kasi noong 2010 elections, may hidwaan umano sa mga gabinete na miyembro ng balay o Noymar at Samar Group na Noybi. Solidly behind the president's choice. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, kasamang Rocky Ignacio.